voices, fresh points of view from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Yon. Welcome to Spit or Spill, episode number 8. 8 na tayo. Yay. Good evening, Good morning. Good good afternoon. afternoon, good day. For today's episode, different different tawag dito, different industry naman ng Yes. kausap natin dito. Ang guest natin is artist, musician, drummer, ano pa ba? May puso. Pero ba? Yun, si Inaalagaan. Coach JR. Yes. Hello Hello. po. Good morning. Hello, Coach Afternoon. JR. Yun. Actually, Coach, is Peter Spill. Just recently start this one. Ano lang, parang mag-interview lang kami ng mga OFWs, Yes. iba't ibang industry, and then we'll talk about their life, paano sila nag-umpisa, paano sila napunta dito, anong passion mo, anong hobby mo, Yeah. mostly ganun Buhay lang, anong OFW, struggles mo, ganon. being OFW or being a musician or an artist, anong mga pinagdaanan mo. So, yun lang ang flow natin, nothing else. We just want to be normal as we can. Yes. Yun. Casual conversations. Casual Kwentuhan conversation. lang tayo dito. So, Kicks, Mm. kumusta ang week mo this week? Very productive, I must say. Working on our project. Huy. Yun. How about you, Coach JR? Okay naman. Sakto lang. Napakatipid Si Coach JR, very tawag dito, kagagaling lang ng gig niyan. Diretso dito. Oh, talaga ba? Tulog niyan, Kagabi? parang 3 hours Uy, lang. saan ka nag-gig? Ba't hindi kami in-invite? Diyan ako sa Cube sa Radisson Blue Hotel. Yeah. Oh, madalas ka ba dyan? From Sunday till Friday. Oh. From 8 to 1 a.m. Oh, talaga? Ay, punta tayo. Oh, sorry naman. na. Pwede. Every day ka, di ba? Sunday to Friday. Sunday to Friday. Start ng Saturday. 8. Okay. Start ng 8. Yeah. Oh my gosh, gabi-gabi. Parang tugtog mo, 8. 8 ako mag-start. Ilang sets? 3 sets? 4 sets. 4 sets. Pero Oh iba-iba. my Minsan, gosh. 2 sets of 30, tapos 2 sets of 45. Iba-iba. Wow. Depende sa manager namin kung anong maisipan yung schedule namin. Say, Coach JR, let's reminisce. Balikan natin yung buhay mo before. Paano ka nag-start maging musikero? Kailan mo na feel na, oy, eto yung passion ko? Anong age ka nag-start? Bakit mo sinimulan? Mhm. Drums lang ba talaga ang hilig mo before? Or may ibang hilig ka? Bata pa lang talaga ako into music na talaga. Actually, family ko is musicians. So, starts from my father hanggang sa brother ko. Brother ko is multi-instrument. Multi-instrument. Brother ko, bass, guitar, drums. Actually, when I started, mga around 4 or 5 years old. 6. Oh, 4 or 5 years old. 4 to 5 years old, sumasali ako ng mga singing competition. So, nung bata ako. So, sabi ng lola ko, when I was mga around 2 years old, kinakanta ko doon yung I Will Be Free ni Whitney Houston sa crib. Oh, wow. So, yun yung ano ko. Tapos, and then, kasi laking church ako eh. So, by that time na medyo kaya-kaya ko na, nag-start ako as dancer. Okay. Dancer. So from singing to dancing, start ako as tambourine dancer sa church.
Mm. And then yun, nung time na nawala yung drummer namin sa church, naano ko yun na ano, parang love at first sight nung nakita ko yung drums. So, wala pang nagtuturo sa akin nun. Kasi kuya ko, ano yan eh, maprinsipyo yung kapatid ko. Mm. So, yung kapatid ko, ano siya, kung gusto, kasi sabi ko gusto kong mag-drums. Kaya. So, kung gusto ko matutong mag-drums, hindi kita tuturuan. Kailangan, Okay. at ikaw mismo, ano, parang, ikaw yung mismong humanap ng way to learn kung talagang gusto mo. So, Yeah. may ownership yung Mm. part na yon. So, ayun. So, nung time na yon, pag may nagda-drum sa church, lagi ako nakaupo sa tabi. Lagi ako yan. Tapos doon lang ako, nanonood lang ako. Imagine, nagpe-praise and worship sa simbahan sa may batang nakaupo sa tabi. So, buti na lang, hindi puting-puti yung mukha ko. Oo. Uy, sino yung nakaupo sa tabi? Ayun, tapos doon ako nag-start. Then yun. Tapos, ayun, nag-move forward na doon. Yan. Tapos, nag-start na tumugtog sa church by 6. Then, By 6, nagda-drums ka na. Sa Oh, church, wow. by 6 years old. Ayun. Kasi passion ko talaga siya. Mm. So, yun. Tapos, doon na nag-start na, ano, kung dito, kinukwento ko, if I may kinukwento go. ko sa mga student ko, dito, ine-excuse yung mga estudyante ko kasi meron silang academic activity. Yeah. Ako, nung nasa Pilipinas ako, it's different. Baliktad. Yung grandmother ko, which is, she passed away na. So, siya, kasi laking lola ko eh. So, ine-excuse niya ako sa academic para umattend ng drum clinic. Wow. Okay. To the point na, hindi ko naman sinabing gayahin nyo, pero to the point na, kahit examinations ko, pupunta yan doon, milang kakatok na lang yung teacher. Si Santos, dito yung lola mo, excuse ka daw muna. Ano, mami, ba't sabi ko ganun? Kasi pupunta pala ako sa Makati. Kasi may drum clinic si Virgil Donati. Kasi dati, para sa kaalaman ng mga, pero ayoko naman sabihin ko anong edad na ako. Oo, kasi wala pang YouTube. Wala pang social media. So, for you to be able to, to find yung mga talagang magagaling na mga drummer or artist or whatever, kailangan mo talaga silang dayuhin. Or, kunyari, nagpunta sila sa Pilipinas, it's a once in a lifetime chance opportunity na ba yun? Parang ganun. Pupuntahan mo Talagang talaga. puntahan mo Puntahan na. talaga. Kasi, hindi mo na sila makikita sa susunod. So, that was in Yupango. So, kung inabot pa ng mga bata Yupango, yun. Yamaha, Yupango. Sa Makati. Sa Hilpuyat, Jupiter. Hilpuyat, Sa Jupiter. no? Ayun. So, yun na. Tapos, doon na nag-grow. Doon na nag-start. Hanggang sa nagkaroon ng high school band. Nagkaroon ng college band. The 18s ang pangalan ng banda namin noon. We're even posted sa Pulp Magazine as nominee for College Band of the Year. And then yun, pinaka-milestone ng college band ko is we were able to perform sa NU Rock Awards. And your rock award. Uy. Yeah, ayun. And then also sa mga mall show ng NU. So, hinawakan din kami ng NU. Ayun. So, there. So, yun lang. So, from grade 6 years old, 5 years old na church, tumutugtog ka, fast forward, high school, banda. Habang tumutugtog pa rin ako Habang sa church. tumutugtog ka pa din sa church. Okay. Yung church kasi, worship songs yan eh. Nung nagbanda ka, nung talagang, para lang mag-iba ka, or iba, anong genre ang sinimulan mo? Nag-start? Actually, More on rock ka ba? More on pop? nung bata ako, More nung bata ako, ayoko ng Metallica. Ayaw na Metallica. Hindi ako tumutugtog ng Metallica nung bata ako. Kasi, pero yung kababata ako, alam kong gising na siya kasi yung bahay namin, mag-alos a few steps away lang. Pag naririnig ko na yung mga Enter Sandman, sabi ko, ay, gising na si Miguel. Ay, Miguel Montero. Shout out, Miguel. So, alam kong gising na siya kasi narinig ko na yung Metallica. Ayun. So, pag napunta ako sa bahay nila, pakinggan mo to. Sa akin, siya rin nag-introduce sa akin sa Dream Theater. So, dati hindi ko kilala. Sila John Myung, sila Mike Portnoy, hindi ko kilala. Yung mga progressive rock. So, sa mga hindi sila super mainstream, pero sikat sila. So, yun. So, doon lang ako medyo nagkaroon ng influence sa rock. Tapos, pero nung nagkaroon na ako ng high school days, hindi rock eh. To tell you, hindi rock eh. Boy band songs eh. Boy band songs, okay. Kasi, yan ang NSYNC, gano'n. Hindi, When You Say Nothing at All. Yan yung mga tinutugtog namin nung high school. Ano ba yung When You Say Nothing at all? The smile on Anong your ba din? face. Anong boy band yan?
Boyzone. 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 Sa mga Westlife. Westlife. Yeah. Kasi yan yung yan yung patok sa mga girls eh. no? Ah. So pag may mga okasyon, yan yung mga patok sa girls eh, yung mga ganyang tugtog eh. So diyan kami nagsisale sa mga ganyang kanta. Nung college, ito na composition na. So medyo may background siya ng pagka Beatles na may pagka Rico Blanco, E-Heads yung tugtugan. So yan. So yung parang yung tugtog ng Four of Spades na Parang mga Four of low, parang Spades, gano'n. Ganun yung mga kanta namin nun. Ayun. Ikaw, Kicks, anong bandang Oh my sinusunod mo God. before? Nung high school ka? Or until college? Orange and Lemons, Ah. Session Road, Sponge Cola. Yon. Hail. Yes. Yun. SS. Ano pa ba? Chikusay? Yes. Meron pang isa eh. Basta yung madami. Madami. Nasa panahon ng yung malaki pang iPod noon eh. Yan. Gen 1 na iPod. Oo. Ako din actually, hindi nung yung influence ko nun, Orange and Lemons, Hail, Diba? lalo yung mga yung Blue Sky, The Day Say Ah. Goodnight. Ah. Yan din yung tinutugtog namin. College na tayo niyan. College. Ano ako nito? Oy, ako college na ako noon. Nung Hindi, graduate ka na nun. nung- Oy, hindi talaga. College College ako kami. noon. Graduate ka na nun. nung College kami. I think nung Hail. sumikat yung Hail, ano yun eh. I think nung sumikat yung Hail mga around nasa 2004. third year high school ako, fourth year high school. Going to college. 2004. 2003, 2004. Fifth year ko siguro noon. Fifth, fourth year ko. Yun. Pero maliban sa lola mo, sa family mo, sino talaga main na nakapag-influence sa'yo? Or may nilulook up ka bang artist? Artista. Sir Michael Alba. Yan. Ay, Sir Mike. Si Sir Michael Alba talagang nilulook up ko nung bata ako. Kasi, okay, nung bata, yun, kwento ko na sa inyo. Nung bata kasi ako, mahilig ako mangulek ng mga magazines, ng iba-ibang drums. Oo. Pag pumupunta, kasi before, sa mga music store, uso yung mga kunyari, Pearl drums or Tama drums, ganyan. May mga magazine sila. Okay. So, pwede mong iuwi yun kung gusto mo yun. Okay. So, yun. Tapos tinitingnan ko yung mga magazine, ganyan. Tapos naririnig ko nga to si Sir Michael Alba, yan, Prodigy, yung Prodigy. Tapos, yan. So, nung first time ko siya makita, first time ko siya mapanood, talagang amazed ako. So, yun. So, bata pa lang talaga ako. I always look for Sir Michael Alba. Tapos, si Rickson Ruiz. Para sa kalaman ng lahat, si Sir Michael Alba is siya yung considered as top 1 drummer sa Pilipinas. Okay. Regine, Martin Rivera, Sarah Geronimo, The Voice, lahat halos ng show, halos ng concert sa Pinas. Si Sir Mike Siya yan. Si siya Sir yung Mike nakapalo. yan. Pati sa mga ibang mga session artists, ganyan. Also, nakaline siya sa mga international artists sa endorsement ng Zildjian. Ano yung Zildjian? It's a cymbal brand. Very famous cymbal brand. So, ayun. So, naka-inline din siya doon. So, yun. So, syempre, as a kid, parang pangarap ko rin yun eh. Yung makapag-endorse, makapunta sa TV, whatever, ganyan. Naarating naman ng onte, pero syempre malayo pa rin si Sir Mike. So, tapos yun, mga international artists like Aaron Spears, drummer ni Usher, drummer ni Ariana Grande, Tony Royster, drummer ni Beyonce. Ngayon, drummer siya ni Katy Perry. Oh, wow. Ayan. So, yun yung mga nilulook for. Steve Gadd, Vinny Colaiuta. So, hindi kayo familiar din sa world yun. Pero kung may mga drummer na nakaka-relate din sila kasi parang halos lahat naman yata. Si Kuya Benji. Sa Pilipinas, si Sir Benji Mendez. Si Kuya Bagets. Yung drummer ng South Border. Dati. Tapos si Kuya Otep, yan, drummer. Tapos si Pastor Franklin. Yung mga nilook up, ang dami. Dami pala. Pero coach, why drums? Bakit drums? Pwede kang mag-gitara, pwede ka naman keyboards, pwede kang mag-vocalista. Bakit drums? Yeah. Actually, ko din yan eh. Kasi nag-gitara din ako. Yan, nag-gitara ako. So, nag-gitara din ako, nagpa-piano rin ako, nagbe-bass din ako. Pero yun yung I don't know. Parang for me, ganito na lang. Ilagay ko lang sa term na, alam mo yung, lalo na sa mga girls. Sa atin din naman nangyayari yan. Yung love at first sight. Pag tinanong ka, bakit? Di ba? Bakit anong meron?
Parang may kick in agad yung feeling. Yan. May lukso ng dugo. May lukso ng dugo. Ayun, may kick in agad yung feeling. So yun, kaya ano ko sa drums. Saka malaking bagay sa akin yung drums kasi parang pag nagda-drums ako, nakaka-get away ba ako dun sa reality. Actually, share ko sa student ko yun. Pagka pagod ako, pag nai-stress ako, yan, lalagay lang ako ng earphones ko tapos nagda-drums ako. Ayun. Papalo ka lang din. Nare-release ko yung ano ko. Saka dito ako magaling. Yun. If I may share, okay lang ba? Kasi bullied child ako eh. Okay. So battered child ako. So bully bully ka lang Bully kapwa sa child student, or- kapwa kasi kababata, or eh. bully ka lang Hindi kasi yun din kaya siguro sabi ng sorry po. Yun nga kasi napakabait ko daw. Ayun, lumaki kasi ako sa church eh. So syempre nandun yung tipong nagtimpe, ganyan, kang So minsan yung which is until naman ngayon nadadala ko. Kaya nga, sabi nga nila sa akin, it's not about you, it's about the people around you. Kasi if they're going to take advantage of your kindness, it doesn't It's show. on them. It's on them, it's not on you. So ako yun, minsan nakikita nila ako na nabubuli ako or whatever. Pero pagdating sa drums, talagang tumabi ka, parang gano'n. hindi ka papabuli dyan. tumabi ka. Forte ko to eh. To the point na na sa school hindi naman ako ganun ka-popular eh. Hindi ako ganun ka-popular. So parang Kasi ang drummer kasi pag banda, kunyari ako, listener, mahilig lang ako sa music, hindi mo masyadong mapapansin si drummer eh. Kasi lagi siya nasa likod eh. Di ba? Hindi mo mapapansin. Ang unang mapapansin mo, gitarista, Yung vocalista. Yan lang laging, crush yan, heartthrob yan, ganyan, di ba? Correct. Pero ang drummer kasi lagi nasa likod eh. yun talaga kaya nga sabi nila sa drummer it's the kumbaga parang sa game yan, total marami tayong toy collection dito, whatever. Diba? It's like in the Marvel movies. Mahilig kasi ako sa movies. Kaya if I may use the movie reference, diba? So, nagkaroon na dumating si Loki, and then and iba-iba pang villain sa Marvel. Pero at the end of the day, it's Thanos. Parang gano'n. Nakikita nyo yung singer, nakikita nyo yung guitar player, keyboard player. Pero at the end of the day, it's drummer. Why? Kasi sabi nga nila, sinure ko to sa kahapon sa page ng Pulse, na even though kahit hindi ganun kagaling yung banda, pero magaling yung drummer, it will sound different. Pero kapag kahit gaano kagaling yung ibang rhythm section in the singer, pero bigyan mo ko ng, let's say, if I may use the term, ng mediocre drummer, hindi rin sila ganun kagaling. Yeah. So it only speaks like yung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So it's the same with tell me who your drummer is and I'll tell you how good your band is. Okay. So yun yung hindi alam ng iba na kasi umpisa pa lang ba't mo nagustuhan eh. For example, if I may use an example, yung sa kundiman, di ba? Yung parang papagano ka. May recall yung beat eh. Napapakilig mo to? Hoy, Napapakilig mo? Napapangiti? Namumula? Pag sinasabi ang kundiman? Lalo na nung time ni Bamboo, talagang si Sir Vic Mercado. If I may, kaya biyabanggit ko yung mga heroes ko talaga. Si Sir Vic Mercado. Diba? Sa Bamboo, talagang yung Noipi, diba? Iba yung pag yung drums ang bumibit-bit eh. Yan. With respect naman kay Sir Nathan and kay Sir Ira. Pero iba talaga yung power ng drums. Fast forward tayo, coach. Love at First Sight drums. High school band. College band. Anong course mo pala nung nag-college ka? BSN. Bachelor of Science in Nursing. Nursing. Okay. Nursing. Okay. Oo, kasi ako eh. Ay, Batch tayo pala magka-batch. Batch natin kasi yung, nauso yung nursing. Nauso yung nung time namin kasi uso kasi yung yung pag sa mother side mo, puro lola mo, tita mo, mga pinsan mo, nurse. So, nurse. Sa grandfather side ko naman, puro mga seaman. So, yun. So, basically, after gusto ko talaga mag-music. Ayan, para sa kalaman ng lahat. High school pa lang ako, gusto ko na talaga mag-music. Yan, gusto ko talaga mag-UST na or mag-UP.
Ganyan. Kaso problema, hindi namin afford yung UST kasi yung ewan ko kung meron pa nito ngayon pero alam ko wala nang gumagawa nito ngayon eh. Yung pet plans, alam mo yung pet plans? No, never heard. Okay, educational plan. Okay, Pet plans. okay. Yun yung tas yung na-bankrupt na pet. Ay, Yun. oo. So, yung may isa pa yung na-bankrupt. So, dati kasi uso yun. Oo nga. So, oo, may mga oo, level yeah. yan. A, B, C. So, yung A, ito yung mga UST at Ateneo. Ako, nasa C ako. So, college plan ko is 100,000 lang. So, enough lang talaga siya for nursing. So, kaya, yun lang. Sa aking mga tita ko kasi nurse, ano, Uy, model yung ng pinsan mo, nursing. gano'n. Oo. Pinsan mo, gano'n. Nasa Yeah, Europe panahon na. nyo nga yun. Ah. Sina Tita Sai, puro sila nursing. Kaya Panahon nursing namin din ng yun eh. nursing. Yan. Tapos, from college, nakapag-work ka sa Philippines? Nakapag-work ako sa Philippines. Ang ginawa mo? Anong Nung job mo ng Philippines? after kong mag-nursing, nag-aral ako ng BSMT, Bachelor of Science in Marine Transportation. Okay. Para mapagbigyan ko naman yung Gusto mo? lolo Ay, ko. okay. Side The ng side of the father. family. Kasi nga, Okay. mga seaman. Kasi mga seaman. Kasi laking lolo at lola ko. Yung grandfather ko kasi is chief engineer sa barko. So gusto niya ako makita na naka-uniform. Wow. Ayun. So, yun. Tapos, nung time na yun, nagtrabaho sa Jollibee as dine-in crew. Okay. Yun. And then after no, nagtrabaho ako sa Converges, nagtrabaho ako sa APAC, yan. Nagtrabaho din ako sa Telus, yan. BPO, yan. Nagtrabaho ako sa BPO, yan. Yan, kaso hindi talaga, ewan ko, hindi talaga, wala talaga yung heart Pero ko nung yan, while nagtatrabaho ka, tumutugtog ka pa nan? Nagsa-side gig ka pa or nagigig ka Pag pa? free time ako, nagsa-side gig ako pag free time. Yun. Pero nung time na yun talaga, to be honest, nag-struggle kasi talaga ako kasi hinaharap ko talaga yung tugtog. Okay. Yan. Okay. Nag-struggle ako kasi hinaharap ko talaga yung tugtog. Yan doon talaga yung heart niya. Okay. Kaya sabi na follow your heart daw. So, ang hirap pagka pera na pinag-uusapan. Pag pera na po ang pinag-uusapan, Kapag pera- sa sideline ng follow your heart. Kapag pera and Correct. obligation, obligation. ang napag-uusapan, nasa side talaga ang nasa passion. side ang passion. Eto, coach, paano ka napuntang from being the drummer in the Philippines, working student, to bachelors ka pala, and then working as BPO, paano ka napunta dito? First, ano mo ba to? First country mo? Hindi. Paglabas ng Hindi. bansa? Anong... Ang first country ko is Singapore. Okay. So, na-culture shock ako doon. Sobra. Kasi ang tugtog, siyempre di ako sanay. Anong work mo? Drum band na. Entertainer Entertainer na Singapore. Entertainer. Okay, paano siya nag-start? Paano ka nag-start? Okay, kasi ganito siya. Yung pa pala, trabaho sa JB Music. So, nag-JB Music Jericho, ka. Sir Jericho, Okay. hello po. Kalaban mo yung Boss mga ko. pinsan ko. Mga pinsan ko kasi perfect pitch. Ayan, Kuya ko ang perfect perfect pitch. pitch. SM Kuya ko. North, mga SM North yung Mega perfect Mall. pitch, Kuya ko nasa Mega Mall. Ako sa JB Ikaw, Music JB ako. ka naman. JB Music ako. Nag-apply ako sa JB. Kakilig ka talaga pag Uy! yung mga binabanggit. Wala. Huwag ako tingnan. Sige Okay, lang. JB Music. Continue. JB Music. Ayan, si JB Music. Tapos yung nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng hindi naghahanap ako ng banda. And then may friend ako, si Eugene, pangalan niya Eugene Heronimo. Si Eugene, siya, mag-abroad kasi siya. So, sabi niya, meron akong banda. Gusto mo bang maghanap? Kasi nakita ko naghahanap ka ng banda sa Friendster. Ay, nabot nyo pa. Coach, ang ano natin, na mga musikero, MySpace, saka MySpace. Multiply. Oo. Ayun. Space mo. Ako, Friendster ako Friendster, na. Saka anong tawag dito? Kalimutan ko na yung pangalan nun. Basta ganun. Para siyang site siya na iba-ibang topic tapos pwede kang pumasok na sa iba. Yahoo Messenger, yung chats. Hindi siya IMRC. iba Mga platform. parang platform ganun. okay. Tapos ganun. Anyways, tapos yun. Tapos napunta ako sa Singapore. Flip Music. Yan. Okay. Pumunta ako sa Flip Music. Flip Music, sila yung mga nagsusulat ng mga kanta na mga naririnig niyo sa jingle sa commercial. Okay. Yan. Pati yung kanta ng Bini. Yan, sila nagko-compose. So may banda kami. So, yan, pati yung mga kalimitan ng mga artist sa Flip Music, yung mga nakikita niyo sa Flip Top.
Yan. Sila ang gumagawa. Okay. Okay. Ayun. So yun, so doon ako napasok tapos tumutugtog kami ng Off the Grill, yan sa Mugen, Off the grill. Timog. Sa Timog, Oo. yan sa Mugen, and then tapos yun, tapos nagpa-function na rin ako. Nung nagkaroon ng by that time kasi may ano na ako, may baby na ako nun, si Okay. Isaiah, si IG. So I find it na parang very difficult to syempre, Pag-usapan natin yan. Okay lang ba? Pag-usapan natin mamaya yan. Side ano lang. Ah. Yung ano mo. Yung... ayun, tapos yun nung nagkaroon na ako, yun na, actually doon din dudugtong kaya ako napunta sa abroad. Nung nakita ko na parang hindi kaya, hindi enough. So, yun, nagpaalam na ako sa, naghanap ako nung, kahit puyat ako, naghahanap ako ng banda. Kasi may take chance na, baka gusto mo mag-audition kasi kailangan namin ng drummer. Nagbabiyahe na kami sa abroad. So, this is Big Deal, yan pangalan ng banda. Big Deal, which is, ang original is Maria Larrazabal. Maria Larrazabal. Tapos nag-audition ako. That was February 16, 2012. So, hindi ko malilimutan yung date. Yan. Kasi yung first ko February 16, 2012. So, yun. So, natanggap ako. Nagpaalam na ako sa band, sa Flip Music, sa dati kong banda. So, yun. Yan. Tapos yun doon nag-start. Unang biyahe namin is Singapore. Yan. Tapos Singapore, tapos nag-Malaysia. Tapos 2013, eto na, Doha na. Singapore, Malaysia, ano yung mga sinasabi mo kanina na struggles or na culture shock ka? Na-culture shock ako kasi first time na, yung yung oras, grabe sa Singapore Kasi mag-start kami 10 ng gabi. Matatapos kami 4:45. So paglabas namin sa bar, alas may araw na. Mailaw, oo. Tapos pa yun, non-stop yun. Non-stop na puro mabibilis yung kanta, tapos yung oras. So parang yung unang biyahe ko, sabi nga nila, the first time is the hardest. So yun, so parang feeling ko 1 taon ako doon kahit 6 months lang ako. Kasi nga yung... Tapos syempre, nandun yung struggle kasi siya dahil puro professional na yung mga kasama ko. And yun nga, kagaya na sabi ko kanina, drummer is very important So kumbaga, pag sablay yung drummer, pangit din yung tugtog ng grupo. So nandun talaga yung talagang pukpok talaga, ganyan, nagsisermonan ka talaga, namumura ka talaga. if I may say, namumura ka talaga. Kasi nga syempre, nung una medyo hindi ko siya maintindihan kasi syempre parang isip ko na teka lang, bigyan niyo ako ng time, ganyan. Pero at the end of the day, sinasahuran ka ng ganito kalaki. Wala talagang time dito. Kailangan talaga dapat bilisan mo. Okay. Coach, sige nga, bigyan mo nga kami ng idea paano ang isang araw ng isang dyan sa entertainment industry. A day in the life Kunwari, of. kasi ang gig nyo, gabi, di ba? Tapos nyo, 2 a.m., 3 a.m., saan nyo nasisingit yung personal lives nyo? Saan nyo nasisingit yung practice nyo? Kasi hindi naman pwedeng basta salang lang kayo. For sure, meron kayong practice session. Pwede mo kami bigyan ng isang araw mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa nyo as a band? Para sa kaalaman ng lahat, progressive kasi siya. To the point na, pagka matagal ka na ng babanda, for example, sa amin ngayon, nagpa-practice kami, pero hindi, parang, kaya nga nasisingit ko pa magturo. Pero kasi pag nag-i-start ka talagang matatapos ka ng gig, tutulog ka, gising ka ng maaga kasi kailangan mo magsifra, kailangan mo mag-aral ng kanta. Lalo na, especially kapag may buo na yung grupo, tapos ikaw yung hahabol. When you say hahabol, may pondo na sila, habulin mo yung mga pondo nila. So yun yung pinaka parang part ng struggle doon na ikahabulin mo yung mga pyesa nila. Kasi kailangan alam mo lahat ng kanta and then walang time frame yun kasi nangyayari lahat everyday. Kumbaga parang aralin mo kasi mamayang gabi may tugtog tayo, bukas may tugtog ulit tayo. Unlike before kasi, nung panahon nyo na nag-start ka, walang iPad Oo. wala kang titingnan. Wala. Ngayon kasi
Anong kanta yan? Pwede mong i-search sa iPad. Pwede mong sabayan doon, di ba? Dati ang gamit ko is bibili ako ng blue folder na gano'n. Oo. Tapos may may paper may plastic sa loob. Tapos ABCD ko ABC yan. mo, Oo, oo, ABCD andun na ko lahat yan. ng kanta. So meron akong atril na ganyan, lyric stand. Kasi ginaganon ko, hinahanap ko ganyan. Ano lang sa akin, nando talaga siya mahirap sa una kasi marami kayo de-develop yung ears. Kasi nung nag-uumpisa ako noon, si Kuya Arvin, si Kuya Kwatog, yung aming basis noon, lagi niya sinasabi na, mali yung fills mo, ganito, pakinggan mo maigi. Kasi syempre pag bago ka pa lang sa industriya, so syempre yung mga skills na dapat mong i-develop. Kasi akala nila tugtog lang eh. Tugtog lang. Oo, pero may mga skills kang dapat i-develop. Yung tenga mo, Oo. yung paano mo, yung interpretation ng data from your ears to your brain, to your writing. Kailangan ma-interpret mo. Ayun, tapos, yun lang, as you do it, mga 2 months, 3 months. Ako, hindi, matagal ako eh. Matagal ako bago ako naka-adjust. Kasi unang banda ko, matagal ako bago naka-adjust. Siguro, taon talaga. Taon bago talaga ako naka-adjust. As yun. Tapos pagka gamay na gamay mo na yung mga pyesa ninyo, and then eto na, kumbaga parang nakasabay ka na doon sa level ng mga songs nila. So magdadagdag na kayo yun yung pinakamadali kasi bago na eh. Makakasabay ka na sa mga bago. So pagka ganun, wala na. Ano na. Yun na yung pinaka chill part. Chill part. Chill part siya, pero sometimes yun din yung pinaka boring na part. Sa akin na for me. Kasi kagaya ngayon, parang dahil nga matagal na kami dito, tapos nagdadagdag naman kami ng pyesa. Kasi yung grind, yun yung minsan nahanapin mo eh. Yung feeling na nung nag-i-start ka ulit, yung grind na nag-i-start ka ulit, hahanap-hanapin mo siya eh. Yeah. Hanap-hanapin mo siya yung grind na na magsisipra ka, gano'n. Yan. So, kaya nagiging na siya. Yun na. Parang pagdating sa point na parang familiar ka na. Wala Gamay mo na. Coach Jayer, sa banda, sino talaga ang pinakalapitin? Madaming chick. Kada gig, may chick. Pinakalapitin. Balita ko kasi mga drummer talaga. Si Tio Bray. Balita ko kasi mga drummer talaga eh. Kuya Bray, sorry. Hindi. Mali yung drummer, info. Mali drummer. Hindi, drummer. Actually, Sa experience mo, sino talaga yung ma-chick? Kasi naalala ko, pag nanonood ako ng mga gig before, may tinatawag silang groupie eh. Groupie. Sino yung groupie mo? Sino yung mga sumusunod sa inyong mga chick? May mga ano yan eh. Diba? Ako, I was blessed naman na hindi ako ganun kapogi. Hindi. Coach, ang edge talaga ng mga musikero, kahit hindi ka pogi, basta banda ka, yes. hot yung chick mo. Hindi ko na-experience yun. Talaga ba? Hindi, yan eh. Pagka ganyan ng mga pinakalapitin. Kasi normally talaga yan, yung pronta. Vocalist talaga. Minsan either it's the either the singer or either the guitar player. Lalo na kapag may tsura yung guitar player tapos kumakanta. Parang silent SS, di ba? So yun, tapos yan, keyboardist, bassist. Kami mga drummer, lang eh. Hindi, may rin talaga, medyo, pero I think sa looks pa rin talaga eh. Saka yung appeal eh, iba kasi yung appeal eh. Appeal. Oo eh. Hindi kailangan, not necessarily may looks. Kasi parang pag tinignan ka sa stage, parang, ang lakas ng dating nito. Ako kasi mukha akong gorilla sa likod. Mukha akong kengkoy sa likod eh. Yun. Kaya okay lang. Basta pasorin niyo ako. And then Singapore, Malaysia. Paano ka napunta ng Qatar? Paano ka napunta ng Doha? Yung first time ko, kasi may manager kami, si Boss Ray Martinez, RRCM. So yung mga manager, sila yung mga naghahanap ng booking. So nung time na yon, itong si Radisson Blue si Cube, wala silang mahanap na banda sa ibang agent. So they decided na hanap tayo ng iba. Nataon naman na they found out si Boss Ray. And then galing kami Singapore. Yeah, from Singapore nagdoha pala ako bago mag-Malaysia. So after ng Singapore, so kinukontak kami ng manager namin na gusto niya bang mag-Doha. Yan. Ano pa to, wala pang visa dito. So punta pa kami ng NBI, ganyan, yun yung unang process eh. Magpapa red ribbon. Yeah.
Ngayon, So, yun. still na. So, yun, ang ganun yung nangyari. Tapos, so that was the first band. Itong namang Girls Inc., ito yung banda ko ngayon. Ano na ako, pangatlong drummer na nila ako. Okay. Pero supposed to be, dapat ako yung maging original. Original. Kasi si Plenos, yung aking kumpare and good friend, nung time na nagbubuo ako ng banda, sabi niya sa akin, sama ka na sa amin, huwag ka na magbuo ng banda. Kaso problema, almost complete na yung banda. Yung banda nila. So, nung inaya niya ako, so hindi na pwede. So, yun. Tapos, nagkaroon ng problema lang ng konti. Tapos yun, hanggang sa by blessing, kinontak ulit niya ako. Gusto mo ba na bumalik dito sa Do? Ganyan. That was 2018. So yun, tapos sabi ko, sige, babalik na ako sa Do. Ganyan. So yun, sama na ako sa inyo. So yun, 2019, yan, hanggang ngayon. Yan. Hanggang ngayon. Pinaka naalala mong funniest performance? Funniest performance ko is something na wala ako. Clarify ko. Kasi nasa Singapore ako nito. Okay, share ko sa inyo. First time ko makatikim ng vodka apple. Okay. Vodka apple. Hindi pa ako, syempre, sarap. Heavy drinker ka ba? Hindi Or naman. uminom ka? Minsan, occasionally, pero hindi ako talaga yung Pero sabi diba, mo na. usually pag banda ka, kailangan mong dapat... Umiinom ba? Umiinom ka. Pag nagdigigig? Hindi ako talaga drinker. Hindi ka drinker. Minsan, nagiinom yung mga kabanda ko dun. Oo. Introvert, extrovert ako eh. Mhm. Extrovert ako. Nyari, ganito, extrovert, ganyan. Tayo onte. Pero pag marami ng tao, lumalabas yung pagka-introvert ko. Parang nai-stress ako pag maraming tao. Kahit pag nyari, alam nila mga friends ko yan dito eh. Pag may mga birthday party. Si Jera sa kwarto. Kasi nga ang dami ng tao. Ayoko naman daming tao. Kahit gusto ko yung ganito, intimate lang, ganyan. So, kahit sa banda, ganun din. Pag sila nagiinom, ganyan. So, yun nga, kwento nga sa inyo, funniest. So, yun nga, sarap ng vodka apple. Tapos, space Sprite. So, yun, hindi ko naman alam na ano pala yun. So parang kala ko parang light drink lang. Tumutugtog ako. Yan. To make the long story short, hindi ko alam paano natapos yung gig. Huh? Hindi ko alam paano nakatapos. Lutram? Okay. Tapos sabi ko, ano nangyari? Wag mo nang tanungin. Ano nga nangyari? Basta wag mo nang tanungin. Sabi ko, sorry guys kung yaw na yun. Tapos pagdating ko kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, yung aming si Dave, yung Singaporean na manager namin, entertainment manager, kinausap ako, sabi niya, next time, don't do that. Tapos nalaman ko pala na sinend nila yung picture sa akin. Nakaganon na lang ako sa drums. Tumutugtog na yung banda. So, nagulat na sila, wala nang tumutugtog. Wala nang tumutugtog. Kasi talaga wala. Pero nandun na. Pero buti na lang. Siguro mga last 3 songs na lang. Oh no. So, paano yun? Pinutol na lang nila yung tugtog. That was the funniest ng ano nangyari? Pero hindi naman nila. Siyempre kasi nila parang first time ko. Hindi ko alam. Sabi ko, what happened ba? Sabi ko, alam ko na ganun lang ako ng sabi ko, I drink the vodka, apple, ganyan. With Sprite. As in talaga. Ganun. Kasi kasarap, di ba? Matamis na So yun. So, ganun yung for me, the funniest. Personal question. Nasa in a relationship ka ba ngayon or may partner ka? Co-parenting. Co-parenting, okay. You have a kid, right? Si Isaiah. Have you minsan ba sa journey mo na naisip mo na I quit music, ayoko na, pagod na ako, or walang pera dito, or quit ko na, ibang tatahakin ko, na sumayad ba sa isip mo minsan yan? Madalas. Lalo na sa stage ng career ko ngayon. Madalas. Kasi Bakit? I've been doing this for 20 years na. Okay. So, professionally kasi nag-start ako sa Paddy's Cowboy. So, Cowboy Grill, Paddy's Point, okay. Nung glory days pa nila. Ayun. So, parang medyo nakakaramdam din na sometimes, makakaramdam ka rin na parang hanggang kailan ba, ganyan. Parang gusto ko naman
magtahak ng ibang Oo, life, ibang subukan career. ko naman tong ganito. Ako, kagaya for me, I'm an NBA fan eh. So, yung mga tipong, imagine mo, let's say, you're LeBron James or Kobe Bryant na parang 16 years ka na sa league, 20 years ka na sa league. Yeah. And yun lang sa banda, walang retirement eh. So, yung iba, hindi kagaya sa sports na may retirement and then they try to venture sa ibang activity. Yun, kaya minsan naramdaman ko rin yun. Pero at the end of the day, kagaya ng iba nating kababayang OFW, 5 years lang ako, 4 years lang. Tapos 10 years na. Yung iba 15, yung 5 years naging 15 years. Kasi yun nga, syempre ano pa rin yun eh, yung lalo na sa akin, nasa high school pa lang yung anak ko eh. So, medyo malayo What's pa. keep you going kung ano yung motivation mo or Ang motivation ko, syempre of course anak ko, diba? Syempre family ko. So yun na at least maano ko siya na makatapos. Yan. Syempre ako as a dad, yun talaga number one motivation ko anak ko. Of course, syempre yung laman ng bangko ko, motivation ko. Pag nakita mo na, teka lang, parang hindi pa ta sapat Hindi pa ta sapat Hindi pa ta sapat kasi yun nga, kahit gusto mo naman, I think you have to be wise. You have to be wise. Minsan, lalo na sa OFW, I think makaka-relate yung ibang mga kababayan natin na sometimes yung stress sa work, sometimes yung mga kasama mo sa work. Pero in this time, yung ganitong timing natin ngayon na deflation and nagtatanggalan sa work, I think be thankful na may work ka. And wag ka rin, minsan, even though okay din naman, pero minsan ego din yung for me pride mo din yung tipong, magkukwit na ako. Magkukwit ka. Pera ka na ba? Exactly. Kaya mo bang mag-quit kasi pera ka na ba? Ayun. So, for me yun. So, yun yung nagiging motivation ko na parang malayo na, pero malayo pa yung 2013 up to now, Doha, Qatar ka lang. Tama? 2013, nandito kami. Tapos gusto kami extend ng Radisson. Okay. Ang problema naman is yun yung blockage, yun yung hindi nagbibigay ng visa ang 2017. 2013. So ready kami nag-stay pa kami sa Bahrain. Pinag-stay nila kami sa Bahrain for 2 weeks habang inaantay yung process ng visa namin. Yun ang problema, hindi nga ma-process kasi nga naka-blockage. So umuwi na kami. Then kailan ka bumalik? 2019. 2019. So 2013 to 2019, anong ginawa mo sa Philippines? Ito na, 2019, hindi, iba-ibang bansa na nagpunta na ako I've been to As Indonesia, entertainer pa Okay. rin. Tapos pagka nasa Pilipinas ako, tumutugtog sa iba-ibang artist, sa Okay, Viva okay, artist, okay, ganyan, okay. iba-ibang show, ganyan. Iba-ibang gig. Of course, church, hindi mawawala. So, yan. So, ayan. Kasi nung talaga ako, to be honest, ang desire ko talaga is mag full-time sa church. Yan. As a musician, As a full-time musician, sa church. Yun naman talaga yung heart ko eh. At the end of the day. Ayun. So, kasi hindi lang napagbigyan. Siguro iba talaga yung planning ni Lord sa akin. As being entertainer, drummer, OFW, for this period of time, what is the toughest moment na napagdaanan mo? Toughest moment na napagdaanan ko? About personal level? Sa personal level, yeah. Nasa gig ako, sa Pilipinas to, hindi sa So, nasa gig ako sa Procter & Gamble. So, I was playing for this certain artist na sikat. So, and then, tumawag yung kapatid ko, which is yung brother ko. So, he asked me, kamusta ka? Ganyan. Which is unusual. Hindi naman tumatawag to ng ganito. Hindi naman siya kamusta. May naman ba Gcash mo? Hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n. So, tumawag siya. Tapos, nangamusta lang siya. And then he asked me, how are you? Are you doing fine? Ganyan, doing good. Sabi ko, okay naman. And then, of course, medyo may kaba ako. Kasi meron akong parang, lukso ng dugo. So, I asked him, sabi ko, bakit nga, kuya, ano problema? Kasi si mami nasa ICU, which is yung lola ko. Nasa ICU. So, for me, that was the hardest. Kasi yung father ko, saka yung grandmother ko, died on the same year. My father, my biological father, which is yung mahal na mahal ko yung papa ko na yun. September. So, si lola ko naman is December.
Yan. Mm. As an OFW naman, yun, nasa Pilipinas ako nun eh. As an OFW naman, recently lang, Yeah. estudyante ko na si Bench nito eh. Yeah. So yun, yung nagpalaki sa akin maliban sa lola ko, may tita ko. Actually, my tita is yung tita ko, siya yung may pinakamalaking part sa artistry ko. Kasi she was a dancer. Okay. So, yung tambourine dancer na sinasabi ko sa inyo kanina, it's her. Siya. Until before siya kunin ni Lord, mahilig siya mag-TikTok, sayo-sayo sa TikTok, ganyan. So, So, nandito ako nun sa Qatar. So, we have a video call. I love you before she died. Yun. Tapos, nung namatay yung tita ko, supposed to be, uwi ka ba? Yan, di ba? Uwi ka ba? So, yun, at the end of the day, lagi ko lang iniisip yung sabi ng tita ko na, hindi dyan ka, ayaw kasi niya ako nagwo-worry. So, sabi ko, sige, dahil ayaw mo ako mag-worry, uwi na lang ako pag bakasyon na. So, pero yun yung isa sa pinaka-hardest na sitwasyon ko bilang OFW kasi di ko man lang siya nayakap. Hindi ko man lang for the very last time. Pinakamabigat talaga yun as an OFW na hindi pa kami nagkita nung umuwi ako sa Pinas. Kasi nung umuwi ako sa Pinas, before that year na mamatay siya, hindi kami nagkita nung umuwi ako sa Pinas kasi nagpunta kami sa Universal Studios. Okay. Mabilis yun yung 1 week lang na vacation ako, tapos balik na ulit ako ng Doha. Nag-Universal Studio ka nun. Tapos alam mo, nag-Baguio ka nun eh. Nag-North ka nun, di ba? Nag-North. Hindi. Nag-North ka nun. Before she died, hindi, nung last year pa, before she died, yung 2024, nag-ano ako nun, neto lang, recently lang yung umakit ako ng pero nung 2024, lang kami, pinasyal ko yung anak ko sa Universal Studios. Kasi promise ko sa kanya yun, 5 years old pa lang siya, nadadaling ko siya doon. Kasi nakita niya yung picture ko, nasa Singapore ako. So dinala ko siya doon. Tapos nag-message yung tita ko na yun, before, kailan ba tayo magkikita? Tita, sorry kasi nagmamadali ako, konti lang yung time ko. Hindi kami nagkita. So before she left, parang 2 years gap kaming hindi nagkita. Hanggang sa yun, hindi na kami talaga nagkita. Yun yung pinaka-regret. Isa sa pinaka-hardest part talaga yan. As an OFW malayo sa Philippines. As yung unti-unting yung mawawala yung mga yung mga mahal mo sa buhay. Tapos wala kang magawa. Hindi ka makauwi. Lalo pag mahal ang ticket. May mga may mga nakausap ako dito na namatay yung parents. Mother nila, father nila. Tapos yung magtatanong sila sa akin na, uwi ako? Pag umuwi ako, yung pera kong to, yun na yun. Yeah. Or ipapadala ko lang to. Yeah. Para Yung mabigyan ko ng magandang funeral yung So, yun yung mga ganong may dilemma ang hirap nun. Uuwi ba ako or ipapadala ko na lang Actually, yung pera? actually, yun yung naging decision ko nung kaya hindi rin ako umuwi. Kasi iniisip ko, pag umuwi ako, syempre, ticket ko, sagot ko ticket ko, di ba? Kasi yung company, ang ticket naman, iba binibigay, so sagot ko ticket ko. So sabi ko, instead pang ticket ko, edi ipang para mabigyan siya ng maayos. Kasi ang mahal mag-rent ng viewing eh. Totoo. Kasi pag sa bahay, kasi ganito, syempre nandun yung pag namatayan ka. Pinag-usapan. Pero syempre, hindi, part ng OFW eh. Part ng OFW eh. Kasi syempre, ikaw yung talaga yung source eh. Syempre, nandun yung, hindi ka siya sa bahay, maraming bibis. Especially yung tita ko, I'm so proud of my tita kasi marami siyang na-touch na lives in her lifetime. Isa na kami doon, may mga friends siya. So yun, kaya alam namin hindi ka kasya sa bahay. So nag-rent kami ng ng viewing sa mismong doon sa mismong cemetery. Hindi siya madali kasi 5,000 per day siya. So magandang negosyo. 5,000 per day siya. So yun, so medyo mabigat. So yun. Kasama sa atin yung OFW kasi syempre tayo. Lalo na ako kasi I was considered, walang anak yung tito ko I was considered his son. Actually, nung time na lahat ng decision sa akin, anong gusto mo, saan ibuburol. So, ikaw talaga. Ako talaga, Pati yung bili ng tita ko, pati yung kwarto niya, si JR, kay JR to. Ayan. Yung mga gamit ko, pagka wala na ako, yung mga gamit ko, ask nyo muna si JR kung okay sa kanya ipamigay. Hindi, Okay. Coach, basagin lang natin yung nung panahon kasi natin, kapag sinabi mong mga anak or mga sabihin nila, Mapa, I want to pursue my music. Yeah. Laging misconception. Wala pera dyan. Walang pera dyan. Anong mapupulot mo dyan? Wala, diba? Totoo ba yun? Or anong point of view mo doon? Ang point of view ko doon is
ano siya, Tama. tama, Kunwari, ito, Kunwari ibahin ko yung yung tanong. anak Ibahin ko yung mo. tanong. Kunwari yung anak mo ngayon. Oh. Sabihin ko sa dad, gusto kong sumunod sa yapak mo. Gusto kong maging musician. Mm. Gusto kong kumuha ng ganito. Conservatory of Music. Anong i-advise mo sa kanya? Anong Papayag ka ba? papayag ka ba? Hindi ako, personally Yeah, papayag ako. Ang ano kasi, to answer yung first question, iba kasi yung generation noon sa generation ngayon. Iba eh. Yeah. Kasi noon kasi, pag sinabi mo music, ang alam ng mga lolo't lola natin, ano yan, Drugs, nagdadrugs, adik yan. inom. May Which is ano hindi yan. mawawala kasi, yun talaga. Actually, Kuko niyan, itim. to be honest talaga, yun kasi yung ano eh. Alam naman natin lahat ng sikat na banda yan, ang mga yung pinagdaanan eh. Actually, kwento ko sa'yo, meron akong kilala na sikat na banda. Yung basis niya, yung kasama sa tech ride niya. When you say tech ride yung gamit, yung kung ano yung instrumento niya, ano yung pagkain niya, ganyan. Kasama sa tech ride niya na kailangan may 2 babae siya sa kwarto. Wow. Kasama yun sa tech ride niya. Kailangan i-produce yun ng producer na may babae siya sa kwarto ng 2. So, rockstar talaga. Kaya masasabi ko na ano siya, parang half true, half hindi. Kasi parang in some way, lalo na sa mga I believe na real talk lang, yung mga lalo na yung mga nagpo-pursue ng composition careers. Diba? Yung mga, hindi kasi talaga lahat nang bibigyan ng opportunity ng limelight eh. Totoo. Kasi ang napansin ko, So tendency, ang nangyayari, yung iba kasi parang they're not hindi ko masabing wise, pero they are really parang hindi pupush ko, hindi kasi yung si Colonel Sanders nga ilang taon na 70 years bago old, sumikat 60, di ba? May mga ganung ikwento yung tipong basta sila magbata tapos sumikat sila 30 years old na, 40, di ba? Kagaya ng E-Hits, 30 na sila sumikat, ganyan. To the point na hindi na nila alam kung kailan sila mag-stop. Yeah. Na tipong hindi to para sa akin. Para mag-shift ng career sa iba ng music. So yun. Kaya masasabi ko na siya parang 50-50 kasi totoo kasi may iba talaga na pupursue. Meron nga akong kilala nagbi-BPO siya pero pinupurso pa rin niya yung composition niya talaga. On his 40s na siya ngayon going to 50s pinupush pa rin niya. Kaya nasasabi mo na kaya nasasabi ng iba na matatanda na walang pera. Pero ngayon kasi generation iba, may Spotify, may YouTube, may AI, may social media. Iba ngayon maraming distribution channels na. Nabilis sumikat Saka kung mapapansin mo ngayon, ang mga sikat na artist, puro bata. Beanie, Cup of Joe, yung mga bago lumalabas sa banda ngayon. Yan, Ben and Ben, Forbes Page. Dati nung pag-upload ko, pag nakita ko yung banda sa TV, alam ko matanda na kaya kasi pag nakita ng mga lalo na maliliit, pag nakita, Beanie, di ba? Iba So, kung yung anak ko, sabi niya gusto niya mag-conservatory. Ako naman hindi siya dahil sa music because I want, as a father, parang I support kung ano yung gusto ng anak ko. Kasi lumaki, I believe, mag-agree kayo sa akin na lumaki tayo doon sa point na parang na-dedictate yung ano yung gusto natin Yeah, kung ano yung pursue. Ano yung pursue mo And na-dedictate yan Before kasi, panahon natin, wala tayong choice. Wala tayong parang, pag sinabi nila, itong gawin mo. Yeah. Ngayon kasi, parang, pag tinanong natin yung mga kids natin, anong gusto mo? Ito or ito? Options ang binibigay natin. Diba? Then, they will choose. Saka yung time kasi natin, parang our choices will depend on the, which is okay naman, tama naman. Parang our choices depend on the budget. Kung ano yung budget. Pero kasi sa atin ngayon, for me ako, as a father, parang, ikaw pumili, then I'll try my best to provide for you yung ano yung choice mo. Ayun. So, kaya sa anak ko, ano ba gusto mo? Gusto mo business management or whatever. So, sabi ko, sige, kung ano yung gusto mo, gagawin ko yung best ko para ma-provide yung going there. I guess, kaya tayo ganon is because na-experience natin yung wala tayong freedom to choose. Ayan, isa pa yan. Na sa kung ano yung gusto nating i-pursue. Kaya tayo, for our kids naman, we let them. Kasi na-experience ko yun, dumaan kami sa UST. Tapos nakatingin ako sa UST. Sabi ng mami ko, bakit? So, sana mag-conservatory. Kaso, 250,000 per sem Di ba? Hindi ko kaya. Hindi man. Kaya nga.
Ayun. Question. Ako may tawag dito, meron ka pa bang dream performance? Like, is there something, if magpe-perform ka with someone, may gusto kang musikero or whatever? Anyone to share the stage with? Oo, madami. Isa lang. Siguro isa lang. Sarah G. Yan. Sarah G. Oh, okay. Kasi si Sarah is yan eh. Long time crush ko yan eh. Ayun. Tsaka she long looks time nice. crush ko yan eh. Ano pa lang. Until nung hindi pa siya kagandahan. Oo, hindi pa. Long time Ah, crush ko siya. talaga? Oo, long time crush ko talaga siya. Tapos pinupuntahan ko siya pag may mga mall show siya. Bisa Ay, dumadayo ako. wow. Saka nasa wallpaper ng iPad ko siya. Sige nga, anong favorite mong Sarah G na kanta? Ang dami. You Changed My Life. Sample na, sample. Yung Kilometro and so on and so forth. Madami namang song siya na paborito. Ayan. Pero gusto ko talaga yung Kilometro. Yan. Kilometro. Saka yung Very Special Love. Yan. Nax. Mahilig ako sa love song eh. Hopeless romantic ako eh. Hindi lang halata. Dahil wrapping up na tayo. Susunod na question ko yan. Pero before that, anong advice ang may bibigay mo sa mga young generations na gusto mag-pursue ng music, pero takot sila? Ma-advise ko lang is parang takot sila in some way. Kasi nga 'di ba may tayo na stigma na walang pera. Walang pera. Walang future. I see. 'Di ba? Oo, parang actually not only in music, parang sa lahat. Sa lahat ng aspect in life. You'll never know pag hindi mo binuksan yung pinto eh. You'll never know if you don't cross the bridge. Parang ganoon eh. Parang if you really love music, you have to know, you have to step out of the door, you have to step in, okay? Pero at the same time, before you open the door, before you cross the bridge, dapat aware ka sa possibilities. Yeah. Kasi hindi pwede na parang music masaya. Yeah. I'm also sharing this sa mga student ko eh. Kaya yung iba parang feeling nila ang strict ko, parang feeling ng ibang parang feeling ng ibang parents parang ay ayaw namin sa kanya kasi gusto namin fun lang, gusto namin matuto yung anak namin. Which is for me it's not healthy Yeah. as a teacher kasi talagang if I may, alam ni Daddy, medyo brutal, medyo kahit pa paano in some way, medyo stricto talaga ako. Kasi bakit? Kasi there are two phases sa music eh. Kagaya ng experience ko, masaya yung music. Pero nandun yung mamumura ka, pag magkakamali ka, talagang perfection at its finest, kailangan. Lalo na pag artist ang tinutugtugan mo, there's no room for mistake. Kasi bakit? Kasi yung reputation ng artist yung nakasalala, hindi naman yung reputation ko. Yeah. Di ba? So, yun yung ano eh. So, dapat, pagka ikaw, if you want to pursue music, dapat alam mo yung pros and cons. If you want to enter marriage or relationship, you must know the pros and cons. Yeah. Pag pinasa ko ba tong career na to or ano na to, kunyari as an OFW, pag nag-resign ba ako, pag nag-for good ba ako, ano yung pros and cons ko? Parang lahat eh. Parang ganun din sa music. Parang ako as an educator, as a teacher, yun din yung sinasabi ko sa mga bata na if you want to pursue music, dapat alam niyo yung pros and cons. Dapat you learn to embrace both worlds. Yeah. Kaya wag kang matakot. Kasi pag natakot ka, hindi mo malalaman. Yeah. Galing. No. Galing. Ano to? One of my favorite episode to. Yes. Ito. Pang ano Ang pa sarap lang natin makinig to na eh. lang Ang sarap pakinggan eh. Pero singit ko lang, may na-miss akong question eh. As a musikero, band member, drummer, gastos yan eh. Magastos, di ba? Ano yung pinakamahal na gamit na nabili mo? Uy. Na equipment? Pinakamahal, lahat halos mahal. Lahat halos mahal. Kasi pag sa akin na lang pinakamahal na nabili ko Pinakamahal, yung snare pinakamahal. ko. Yung snare ko before na DW kasi collector series yun eh. Magkano? Pag binili mo sa Reals yun, nasa 8,000 Reals yun. 9,000. Wow, snare pa lang, no? Wow. Snare pa lang, 8,000 real. Kaya, kasi, ano ko That din was eh. before kasi binenta ko din yun. Kasi, Yun yung mga narinig ko dati na pag banda ka or ano ka, musician ka,
gagastos at gagastos ka daw Equipment talaga pa sa lang gamit. eh. O kasi Yes. parang same din siya sa ibang business eh. Kasi nga, business mo is, parang ang pagbabanda kasi is parang ano yan eh, business mo siya, ikaw yung binibusiness mo yung Yeah, sarili mo. yeah, So you really have to invest. Actually, hindi lang sa gamit eh. Damit, yeah. Ikaw sa yung looks business mo, eh. ikaw yung business eh. Mm. Parang ganito, like, ganito, nagpa-podcast tayo. So, meron kang mga ganitong mic, hindi naman so mumura yan, di ba? SM78 to eh. Mm. This is Shure, di ba? O, yun. Ano yun? Sure, 7B, no. SM7B, di ba? So, I think this is Sure. Tapos yung camera, di ba? The equipments, ganyan. So, yung ginagastosan mo siya. Pero for me, mararamdaman mo siyang gastos kapag hindi mo siya passion. Pero pag passion mo siya, hindi mo mararamdaman na gumagastos ka. Parang for you, investment to eh. Yan. Yeah, yeah, For your passion. Yeah. Parang mas lalo mong ma-enjoy yung ginagawa Yeah. mo. yeah. Yan. And you have to invest in yourself din naman. Oo. Para production level din naman ang output mo. Wrapping up. Yes. Ano mo lang to? Itong sentence na to. Finish the sentence. If my life had a theme song today, it would be blank because... If my life, again? If my life, If my life- had a theme song today, it would be blank because... It will be blank because, ayan, saktong-sakto yung tanong. Kasi kaya ako napuyat dahil sa kanta na to. Uy. Actually, emotional akong tao eh. So, Ang pansin ko nga, coach, habang nag-uusap tayo simula kanina, may mga part na nagtitiri eyes ka eh. malayo to. Ako, drummer ako pero I love lahat ng music. Defying Gravity. Okay. Because, if I may, until now, maraming tao na hindi naniniwala sa akin. Maraming tao na they think na I'm a joke or pero by the grace of God. Kinikilabutan ako sa sagot mo. Kasi yung may part doon na lyrics ng song na parang sinasabi niya na look at me, tingnan niyo ako, parang I will rise to the top. Yeah. Ganun. Ganun So yung parang sabi yun, niya. parang ako in my life, in my career, parang may mga tao pa din na look down on you, na parang they think you're a joke. Yeah. They think na hindi ka nila sineseryoso, na parang wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Pero yun, parang ako, yun yung parang life song ko na parang, eto, someday, nakikita nyo yung Pulse Drum Program, magiging legitimate school yan. Marami yay. akong, Woohoo! Let's go. marami akong matatouch na Let's lives. go. Marami akong matatouch na lives. Na ganun, na parang, kasi at the end of the day, yung mga dreams ko, hindi lang to para sa akin. Gusto ko kasi makita na, mas satisfied ako as a teacher, mas as a person, mas gusto ko na nakikita ko na nakaka-touch ako ng buhay, na may nababagong buhay through me. Yan. Yeah. Yan. Hindi lang siya yung pera. Of course, kailangan natin ng pera kasi kailangan natin tumakbo yung system kasi hindi tatakbo yung system ng walang pera. Pero at the end of the day, pag naupo ko sa silya ko, yan, si Bench, makita ko sa kanila na successful sila, happy sila, na yung mga natutunan nila sa drums, ma-apply nila sa personal lives nila. Yeah. For me, that is the greatest reward that I can get as a teacher, as a person. Na by the time that I close my eyes, I can say that I defy gravity. Na lahat na nag-criticize sa akin, lahat ng they think na joke ako, look what we have done. Naks. Sinong kauna-unahang tao ang naniwala sa'yo? Ang kauna-unahang taong naniwala sa akin, yung tita ko, of course. It's my tita. Kasi talagang todo support siya sa akin eh. Until her last breath. Talagang todo support siya sa akin na she believes na na kaya ko. Bakit kasi yung mga kaibigan natin, kaibigan sila. Pero minsan yung mga kaibigan natin, sila yung mga hindi naniniwala sa atin eh, no? Totoo. Baka ng inang to mga to. Nakaka-heartbreak. Minsan, totoo yung sinasabi na strangers pa talaga yung lalapit sa'yo na magli-lift sa'yo. At magsusupport sa'yo. Na More than magsusupport your sa'yo. friends. Totoo kasi minsan kung sino pa yung mga close sa'yo, minsan sila pa yung skeptic sa mga ginagawa Yeah. mo. Sige nga, share nyo yung episode na to, yung live na to, di ba? Tapos yung iba, hindi mo rin maiwasan. Minsan kasi, normal naman yan. Which is nangyari na minsan sa mga circle of friends nyo, they look at you as a competition. Hindi real friend yun. Sa mga umiikot sa'yo, they look Dapat at you as sila ang competition. cheerleader mo. And then, kaya dapat wise ka din.
ako as a ano, wise ka din dapat kasi there are friends that they talk when they talk it's like a cake, parang ang sweet pakinggan sa tenga. Yeah. Pero when you look deep on it, marirealize mo na they're just trying to manipulate you to pull you down or to manipulate you to parang to hinder your growth. Mm. Oo. Mm. Parang, Yun, grabe. Galing mo. Grabe tong episode na to. Baka may gusto kang promote, any parting words that Yeah. you can give to our audience listeners? Ano ba, promote mo? Promote and To the Filipino people. Sona. Ayun, ano po, again, catch us live sa Radisson Blue po, a Cube at Radisson Blue every Sunday until Friday. The name of our band po is Girls Inc. Band. So, be entertained and enjoy the night. Yan. Kung gusto niyo lang po ng yung kung kayo yung party people kayo masaya. Si Madam kasi kasi Ayoko. intimate. Maingay. Ayun. Tapos po, ayan, then syempre in the school, yung Pulse Drum Program. Please support po natin yung Pulse Drum Program kasi it's not just a drum program po na it's not your typical drum school. We really teach the kids how to become a professional drummer in not just by drums, not just by skill, but by mind and heart. Kasi kailangan as a professional drummer, professional ka din mag-isip and professional din yung heart mo. So at the same time yun po. So para yung Pulse Drum Program din po, it doesn't only teach kids how to play drums but also pag nag-enroll tayo dito yan, we also support po yung mga ibang, we also help other people to change their lives. Dax. Yun. Key takeaways mo, Kicks. Ano? Takeaways mo for today's episode. For today's episode, ano ba? Huwag susukuan yung passion. 'Di ba? 'Di ba sabi nga nila, maraming mga gurus and business mentors na passion to profit ang gano'n. Maraming skeptic kasi like especially pag sa music, 'di ba? Sabi nila walang pera diyan. Ako before pinursu ko yung degree ko kasi yun din lang ang ano noon sa family. Yung sister ko nursing, ako engineering kasi yun ang nasa linya ng family. But it wasn't something that I'm really passionate about. Layo ng linya ko ngayon from what I studied. Pero with hard work and dedication and kung gugustuhin mo talaga, it will bear fruit. So wag lang susukuan. Ganon. Pursue mo lang. Maraming salamat po. Pero also know, and nakuha ko din from you, but you also should know when to pull the plug. If wala kang napapatunguhan, then, learn when to say no then. Tama na, awat. Ganon. And Ayun lang. that's our episode for today. Thank you sa lahat ng Thank nakamakikinig you. at i-download to. Yes. Yeah. Sometimes people spit facts. And some people spill their emotions. Thank you, everyone. Thank you, Coach JR. Thank you so much po. Very galing. Thank you. Galing. Yes. Nakaka-touch, nakaka-inspire. Galing. Diba? Thank you, everyone. Thank Bye-bye. you po.